Bakit hindi ka nagsuot ng t-shirt, anak? Mainit pa? Hindi naman, mama. Kaya lang parang mas komportable ako dito. Malaki yata ang tulong ng pag-gym mo, anak, ngayon. Ngayon ko lang napansin na ang ganda na pala ng katawan mo at ang laki na ng mga muscles mo. Hindi naman masyado, mama. Sabi ko na medyo nararamdaman ko na namumula na ang pisngi ko. Nahalata ko kasi na parang kakaiba na ang tingin sa akin ni mama, na halos hindi na maalis ang mga mata nito sa 6 na timpak na nasa tiyan ko. Mama, dito ka na lang sa aking katre. Baka mangawit yan ang leeg mo. Okay naman, anak, salamat. Kaya tumabi si mama sa akin na medyo nakasandal sa malaking unan. Hindi ko mapigil ang kakaibang nararamdaman dahil nagpapakita na ng motibo ang mama sa akin. Pinagdikit nito ang mga hita namin na ramdam ko ang sobrang kinis ng mama ko. Bagong ligo ka ata, anak. Ang bango-bango mo, sabi niya pa. Sabay ng yakap at likha sa pisngi ko. Kaya nilagay ko na lang din sa likod niya ang aking kaliwang kamay na parang nakaakbay sa kanya. Habang nanonood lamang kami ng TV, nakaakbay lang ako sa kanya at ito namang si ang aking ina ay medyo nakayakap at nakasandal naman sa akin. Habang nanonood kami ay parang wala naman itong nabisya na pinasadahan niya na haplusin ang aking katawan. Dahil sa ginagawa ni mama ay hindi ko mapigilang sawayin ang nagagalit ko ng alaga. Nag-iinit na kasi ito bigla ang aking kawanta. Sa mga oras na yun ay alam ko na sobra na niyang nigas na rin ng aking kargada. Kaya naman ay pinatong ko ang isang unan sa aking harapan para hindi mahalata ni mama. Napansin pala yun ni mama dahil tumingin siya sa mga mata ko at napangisi na lang ito. Nahihiya ka ba sa akin, anak? Sabi niya na medyo pa itong nanunukso sa akin. Huwag mo nang takpan, total nakita ko naman yan dati eh. Naku anak, ang laki na pala niyan. Halos kalahati lang siguro sa papa mo. Ngumiti lang ako at pinasilip ang ulo. Mama, tingnan mo ang ulo, parang galit na. Medyo nabigla siya dahil sa nakita, kaya nagtawanan na lang kami. Ang sama mo anak, ginulat mo ako.